Si Quiroga, isang negosyanteng insik na naghahangad magkaroon ng konsulado ang kanyang bansa, ay naghandog ng isang hapunan. Dumalo si Simon sa handaan at tinanong niya si Quiroga tungkol sa mga pulseras na kinuha nito sa kanya. Simyo, Simon, akin lugi, akin maksak. Ano? Nalugi at bumagsak, Quiroga? Dinala ni Quiroga si Simon sa isang silid. Inalahad ng Chino ang mga utang na hindi nabayaran ng isang makapangyarihang lalaki. Putres, nangangailangan pa naman ako ng salapi at inaakalang mababayaran ninyo ako. Ayoko namang bumagsak kayo. Siya, gagawin kong 7 ang utang niyong 70,000 piso. Kailangan ko lamang ipasok niyo ang ilang kahon ng baril na dumating ngayong gabi. Hindi magkasya ang lahat sa aking bahay. Nagulumihanan si Quiroga sa narinig. Marami ang ibibilanggo, marami tayong kikitain sa paglalakad na makawala ang mga napipiit. Kung hindi nyo magagawa, kakailanganin ko ang 7,000 piso upang ipandulas ng kamay at ipagpikit ng mga mata. Napapayag din ni Simon si Quiroga. Sa umpukan na kinabibilangan ng mga praile, pinag-uusapan naman ang tungkol sa ulong nagsasalita sa perya ng Quiapo na pinamamahalaan ng Amerikanong si Mr. Lee. Punong-puno ang perya ng mga tao na nais maglibang. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga kawani, kawal, praile at estudyante ay salu-salubong. Magkakasama sina Padre Camora, Padre Salvi at Benzayo. Nagkukunwari si Padre Camora na siya nagtitisod upang masagi ang mga dalaga. Dumaan si Paulita kasama sina Isagani at Tonya Victorina na ibulalas ni Padre Camora. Ganda! Anong ganda? Ang nobyo pala niya ay ang kagalit kong estudyante. Pasalamat siya at hindi naging tagaroon sa bayan ko. Habang patungo sila sa napapabantog na ulo, Kikilala ninyo at pawang kadayaan lamang ng salamin sa ulong iyan na ipinagyayabang ni Mr. Lee. oras ng pagtatanghal sa napapabantog na ulo, ang bulwagan ay balot ng kurtinang itim at naiilawan ng mga sinaulang lamparang di alkohol. Sa pakiramdam ng mga manonood, para silang napasok sa isang bahay na may patay dahil sa amoy ng kamangyang at kandila. Magsiupo na po kayo. Mga kaginoohan, minsay dumala ako sa piramide ni Khufu, ika-4 na lipi ng mga faraon. Sa isang libangang gawa sa batong buhay na pula, ay nakita ko ang kahang iyan na maari ninyong siyasatin. Amoy bangkay! Kaamoy ng 4,000 taon! Natagpuan ko ang 2 salitang makapangyarihan, panlikha at panggunaw, pambuhay at pangpatay. Terimov Esfenge, ipakilala mo sa mga naririto kung sino ka. Ako'y si Imutis. Namatay ako sa panahon ng tumakbo ang mga taga-Persia. Nang matapos sa aking pag-aaral sa ibang bansa, ako'y umuwi sa aking bayan upang manirahan hanggang sa tawagin ako nito sa kanyang hukuman. Nang magdaan ako sa Babylonia, nabatid ko ang isang kakilakilabot na lihim ng padaraya ni Gaumata upang angkinin ang kapangyarihan. Sa takot niyang isubong ko siya kay Cambyses, ay binalak ang aking ikasasawi sa pamamagitan ng mga saserdoteng taga-Ehipto. Ang mga ito'y nakapangyayari noon sa aking bayan dahil pag-aari ng mga pari sa 2 na mga lupain. Ako'y nangibig sa isang dalaga, anak ng saserdote. Ngunit ang batang pari sa Abydos ay nagnanasang makamtan siya. Gumawa siya ng kaguluhan at pangalan ko ang ginamit. Isinasakdal ako sa paghihimagsik at napiit. Nakatanan at napatay ako sa lawa ng Mujeres. Mula sa kabilang buhay ay nakita ko nagtagumpay ang sinungalingan. Saserdote ng Abydos, nabuhay ako muli upang ibunyag ang inyong mga kataksilan at makaraan ng mahabang panahong pananahimik ay tinatawag kitang mamamatay na kasama sa Diyos. Isinusuplo kita, mamamatay, mamamatay, mamamatay. Mahaba.
Naipangako sa iyong ama na ikaw ay patuturoang maging ganap na abogado. Ano ang sasabihin ng ama mo kung ako ay mamamatay at magkita kami sa kabilang buhay? Anong mapapala ko sa pagiging abogado? Tatawagin kang pilibustero at ipabibitay ka. Magtiis ka at magpakaumaba ka. Marami ng buwan ang aking pagtitiis. Magpapatulong ako sa prokurador ng mga Agustino upang lakarin na papawi ang pagkagalit ng mga Dominikano sa iyo. Tatalo na muna ako sa dagat o kaya manunulisan na muna ako bago bumalik sa universidad. Umalis si Placido at sa pagkakita sa isang vapor na aalis patungong Hong Kong, nag-iisip na magpayaman doon upang labanan ang mga Israeli. Namataan ni Placido si Simon Perea, kinausap niya ito. Ibig ko po sanang mangutang ng loob. Nais kong magtungo sa Hong Kong. Bakit? Hindi sumagot si Placido. Inaman ni Simon ang binatad sa isang kalye. Nagsuot sa palikaw-likaw na landas ang dalawa na nasa pagitan ng ilang bahay. Nariyan na ba ang pulbura? Ang mga bomba? Handa na ang lahat. Lumakad ka ngayong gabi at magpag-usap sa Teniente at Cabo. Bakit? Mayroon po bang bagong mangyayari? Hindi na kakailanganin ng mga Arabal, ang mga tauhan ni Cabezang Salo, ang mga naging karabanero at isang alimenteng sapat na. Ang pagliliban pa ay pagkapatay na si Maria Clara. Hindi ako maaring umurong. Ang gawain ay matatapos na at ang tagumpay ko ang siyang magbibigay katuwiran sa akin. Si Don Custodio ay nabibilang sa mataas na lipunan sa Maynila. Sinasabing siya ay walang kapaguran, bantog, maingat, masipag, palaisip, matalino, mapanuri, mayaman at iba pa. Nang pumunta siya sa Madrid upang ipagamot ang sakit sa atay, nakita niya ang sarili na napakaliit at walang kabuluhan. Ang kakulangan niya sa pinag-aralan ng dahilan kaya't hindi siya pinapansin, kaya't nagpasya siyang bumalik sa Maynila. Ako'y lumalagay na parang ama at tagapagtanggol. Ngunit kinakailangang ang bawat bagay ay malagay sa dapat kalalagyan. Upang mapaamo ang mga Pilipino, kinakailangang ulitin sa kanila ang araw-araw na sila'y walang kagayahan. Dahil sa ipinamalas ng husay at talino ni Don Custodio, sa kanya ay pinaubayang pa siya kung itutuloy ba o hindi ang pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila.